Magandang umaga po muli sa mga giliw kong tagapakinig ng ating channel, Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Ationg at ito po ang ating podcast, ang boses ng mga Pinoy ateista sa buong mundo. Naririto po ako para magbigay ng tamang kaalaman o impormasyon sa inyong lahat base sa mga ebidensya na aking nadiskubre sa aking mga personal na mga eksperimento o di kaya sa aking pag-aaral sa filosofiya, teknolohiya, siyensya, matematika, at lalo na sa teolohiya. Partikular po sa usaping may Diyos ba o wala. Tandaan niyo po na rinirespeto ko po ang inyong mga paniniwala. Ito po ay inyong karapatan. Subalit, minsan, dapat din tignan natin ang iba't ibang mga ideya o isim na sumasalungat sa ating paniniwala. Ito ay isang katangian ng isang matalinong tao. Nasubukan mo na bang tanungin ang iyong sarili, paano kung ang demonyo pala ang sadyang nagdisenyo ng Biblia? At ang Diyos na sinasamba mo ay isang diablo pala na nagpapanggap na Diyos? Naisip mo ba ito? Nagawa mo bang basahin ang Biblia at imbestigahan ang mga negatibo o karumal-dumal na bahagi nito? Natanong mo na ba sa iyong sarili kung si Jesucristo kaya ang Anti-Kristo? Sa episode na ito, tatalakayin natin kung saan nagmula ang konsepto ng Mesaya. Sa huling episode, pinatunayan natin kung bakit si Jesucristo ay wala sa Biblia. Dahil unang-una, ang salitang Jesucristo kagaya ng salitang Emmanuel ay hindi pangalan. Pangalawa, ang salitang Jesus ay hindi first name at ang Kristo naman ay hindi last name. Pangatlo, ang salitang Jesus ay wala sa bokabularyo ng mga Hebrew. Pang-apat, ang alpabeto na Hebrew ay walang letter J. Panglima, ang pangalan na binigay ng Diyos sa magiging anak ni Birhen Maria ay Emmanuel at hindi Jesus. Sa aking mga personal na pananaliksik, palagi kong sinasabi na lahat ng mga ideya na gawa ng tao ay may sariling pinagmulan. Ito ay isa sa aking mga thesis. Ang mga ideya na ito o konsepto ay maaring mabakas pabalik mula sa oras ng pagkakakonsepto nito o pagkakaimbento. Kagaya ng kwento ni Jesus na Kristo, ang konsepto ng kanyang pagiging Mesaya ay may sinaunang pinagmulan din na maaari nating mabakas pabalik bago pa man si Jesus ay lumitaw. Karamihan sa mga kwento ng Mesaya, kung hindi man ganap na katulad, ay napakalapit sa kwento ni Jesus. Mula sa Mediterranean patungo sa mga kalapit na bansa, may iba pang mga Mesiya na kinikilala tulad ni na Apollo o Dionysus sa mga Griego, Hercules sa mga Romano, Mitra sa mga Persiano, Adonis at Atis sa Syria at Phrygia, Osiris at Isis at Horus sa Ehipto, Baal at Astarte sa mga Babylonian at Carthaginians, at marami pang iba. Narito ang ilan sa mga pagkakahawig sa pagitan ni Jesus at ang mga nabanggit na mga Mesaya. Lahat sila ay ipinanganak ng Pasko o malapit doon. Sila ay ipinanganak ng isang birheng ina. Sila ay pinanganak sa isang kuweba o sabsaban. Sila ay nabuhay para iligtas ang sangkatauhan. Tinawag sila bilang mga tagapagdala ng liwanag, manggagamot, tagapagligtas, at taga-sagip ng sanlibutan. Sila ay nilupig ng mga kapangyarihan ng kadaliman at bumaba rin sila sa impyerno. Sila ay bumangon muli sa kamatayan at naging mga tagapagligtas ng sangkatauhan. At sila ay ginugunita lagi sa mga misa. Kagaya ng mga Esaya na si Osiris, ipinanganak siya noong December 27. Siya ay itinraidor ni Typhoon, ang kapangyarihan ng kadiliman,
at pinatay. Inilagay ang kanyang bangkay sa isang kahon at muling nabuhay. Taon-taon ginugunita ang kanyang paghihirap, kamatayan at pagkabuhay. Si Mitra naman ay ipinganak noong ika-25 ng Disyembre sa isang kuweba. Siya ay ipinganak ng isang birhing ina. May 12 kasamahan o alagad siya. Inilibing siya, muli bumangon at taon-taon ay pinagdiriwang ang kanyang pagkabuhay muli. Si Adonis o Tammuz ay pinanganak ng isang birheng ina. Siya ay pinatay at nabuhay muli. Si Atis ay ipinanganak ng isang birheng ina. Ang pangalan ay Nana. Siya ay namatay at nabuhay muli. Ang pagsamba sa kanya ay naging malaganap at mataas ang pagpapalaga. At sa huli, ito ay naisama sa inilatag na relihiyon ng Roma. Si Hercules, katulad ng iba pang mga Diyos, ay kinilala biglang tagapagligtas. Nilabanan niya ang kamatayan at umakyat siya sa langit. Si Krishna, ang Diyos ng India, ay ipinganak din ng isang birheng ina, si Devaki, sa isang kuweba, at ang kanyang kapanganakan ay inaanunsyo ng isang bituin. Bumaba siya sa impyerno at muli bumangon muli at umakyat sa langit. Babalik siya sa huling araw upang maghukom sa mga buhay at patay. Tandaan, hindi lamang si Jesucristo ang Misaya. Bukod sa mga Misayang na aking nabanggit, narito pa ang ibang makasaysayang tao na nagsabing sila ay anak ng Diyos o Misaya. Gautama Buddha, noong 565 BC, Guan Yu, 210 BC, Simon of Perea, 4 BC, Jesus of Nazareth, 1 BC, Dositeos the Samaritan, 1 AD, Simon Magus, 2 AD, Atronjes, 3 AD, Menahem the Essene, 60 AD, Vespasian, 65 AD, Muhammad ibn Allah, 570 AD. Kung si Jesus ang tunay na anak ng Diyos o ang Diyos mismo, maliwanag na ang mga taong nakapaligid sa kanya noong mga araw na yon, lalo na yung mga influential na sekta ng reliyon noon, kagaya ng mga Romano, mga Hudyo, ng mga Sadducees, Pharisees at SNS, ay ang mga unang tao na magpapatunay na si Jesus ay talagang anak ng Diyos. Subalit, ang mga reliyon, mga religious sects na ito, sects na ito ay di naniniwala na si Jesus ay isang banal at kundi isang rebelde, kaya pinako siya sa krus. Sa mga ebidensya na ito, nagpapatunay lamang na si Jesucristo ay hindi ang Mesaya na binabanggit ni Abraham, Moses at David. Sa kabuudan ng ating mga tinatalakay mula sa unang episode, pinatunayan natin na ang Diyos ay hindi totoo dahil sa mga sumusunod na ebidensya. Ang historya ng Biblia at ang mga laman nito na makikita natin sa episode 4, ang historya ng mga simbahan at ang mga founders nito na makikita natin sa episode 5, ang doktrina ng Katoliko laban sa Judaismo na makita natin sa episode 6, 7, and 8, ang mga mali, dagdag at kasinungalingan sa Biblia na makita natin sa episode number 9. Ang salitang Jesucristo ay wala sa Biblia, ang paliwanag ay nasa episode number 10. Si Jesus ay hindi ang kauna-unahang Misaya, ang paliwanag ay makikita natin sa episode number 11. Sa susunod na episode, tatalakayin naman natin ang mga kabastusan ni Jesucristo sa kanyang mga magulang at sa mga taong humihingi ng tulong sa kanya. Kung kayo po ay may katanungan, i-post nyo lang po sa comment section at sasagutin ko po sila ng aking makakaya. Kung gusto nyo naman maging guest sa podcast na ito, ilagay nyo rin sa comment o email ako. Ito po uli ang inyong Mang Atyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto nyo ng buhay na masagana, malaya, at makahulugan, sikap, sipag, at kaalaman ang susi ng isang maligayang buhay.
at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masaganang buhay po sa inyong lahat. Paalam. Ito po li ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po li ang inyong ateista ng Pilipinas.